Sa video na 'to, pag-uusapan natin is all about digital products or why digital products. So, yung video na 'to, hindi ito yung, madalas or typical na naririnig mo or itinuturo ko rin sa'yo na step by step tutorial. So, in this video, bibigyan kita ng idea, para magkaroon ka ng ano 'no, magkaroon ka ng clarity, magkaroon ka ng idea kung sisimulan mo ba yung digital product. So, and way na rin 'to kasi may mga students din ako nag-aasa sa akin, "Coach, paano ba magsimula sa digital product?" And meron akong isang friend na hindi ko lang bibigyan ng pangalan 'no, pero nag-aasa kasi sa akin, nagkaroon kami ng quick consultation. Sabi niya ano ba yung puwedeng simulan, gusto niyang simulan yung digital product. And nalilito siya kung ano yung gagawin niya. They started to run ads na rin dun sa digital product na ginawa niya, which is they started kaagad dun sa ebook. And sabi ko ito yung gawin mo. So ito yung i-share ko rin dito sa video na to. So for context no, I started selling info or digital products way back 2016. Ayan, naalala ko meron akong isang training na ginawa all about chatbot automation. Ayan, chatbot messenger automation. That time, ManyChat pa lang ang kilala talaga pagdating sa messenger automation. So, ang una kong ginawa is I created 3 video series, tutorial na step by step talaga at tinuro ko paano ka gagamit ng ManyChat that time. And nakakatuwa, ang daming mga nanood nun. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko in-upload yun sa YouTube. And lately, I decided na after a few months, nag-upload ako sa YouTube ng 1 oras na tutorial. And I believe, umabot siya ng, mamaya ipapakita ko sa'yo, umabot siya ng 200 or 300,000. Sige, let me check, no? Punta lang ako sa YouTube para magkaroon ka ng idea. So, ManyChat tutorial, yan, Tagalog. Hopefully, nandito pa yon. Yeah, ito. Pakita ko sa screen. Yan. Nakita mo sa screen. Here we go. Zoom natin. Yan, yan, yan. Here we go. Ito po yon. Less than 300,000 naman. But, 8 years ago, so kung kukompute mo to, mga ano nga to, 2016, 2017 na. So, that time, wala pa akong subscribers niyan. And, ang daming nanood niyan. Tagalog na Tagalog, paano gumawa ng ManyChat. And alam mo ba, nung ginawa ko yung video na to, sabi ko, maraming interested dun sa topic. Maraming gustong matuto, gustong ma-level up yung skills nila pagdating sa ManyChat. Why not create ako? Kumbaga, pumasok lang sa isipan ko na isang gabi, create kaya ako ng isang training, membership, na kung saan pwede nila ma-access yung mga bit size na mga topic. I think mga 10 topics ata yung ginawa ko noon, 10 module. So, mga less than mga 2 hours yon all in all sa 10 module, and then yun yung tinuro ko dun sa ano sa loob ng ManyChat Academy that time. Ang tawag ang ano dun, name ng course na yon. And ang pagkakaalala ko meron nag-enroll doon na 1,000 students that time. And inoffer ko yun for only 999 pesos. And ginawa ko siya ng isang araw lang, isang gabi ko lang ginawa yun, by the way. Yung 2 hour na video tutorial, ni-record ko straight to the point. Then saka ko siya chinank, and then inorganize ko, nilagyan ko ng title, nilagyan ko ng mga resources, and then nilagay ko yun sa isang website na ManyChat Academy that time. So, doon na open yung isipan ko na merong opportunity, malaking opportunity pagdating sa digital product. And nung nag-research ako, ang laki talaga. Until now, by the way, digital product is one of the growing, sabihin natin, growing industry. Ang industry kasi na to is info product or digital product. Lalo na ngayon, since nandito na ngayon si AI, mas napabilis yung growing ng mga big company, no? Pagdating sa info product or digital product. And until now, ginagawa ko pa rin siya. I still promote my community and my courses inside my platform. So mamaya ipapakita ko sa iyo. Pero bago tayo pumunta doon, no? Share ko lang sa iyo yung article na nabasa ko. So meron akong article na binasa. Kanina ko lang to na nabasa and gusto kong i-share sa iyo. So dito sa article na to, ang article is Udemy Statistics, no? Ito is 2020
last year, 2025. So, tingnan natin yung statistics or data nila by this year, no? Possible, nag-grow pa yan. Pero as you can see here dito, sa mga hindi nakakaalam, Udemy is one of the biggest info product or digital product platform worldwide na kung saan pwede ka mag-aral, gustong matuto ng programming, graphic design, coding, gustong matuto ng Photoshop. Dito may mga in-enrollan din ako dito that time. Ayan. Until may access pa rin ako kasi one-time payment 'yun. So hindi ko na ibibigay kung kailan nagsimula si Udemy, pero ito mabilisan lang, nagsimula sila ng 2010, no? Udemy. Online learning platform. And then as you can see here, papunta tayo dito sa jump na lang tayo, no? Jump na lang tayo dito. So makikita mo dito, jump tayo ng 2019. So 2019, ito yung dito na papunta na yung pandemic. 2020 kasi 'di ba in-announce na meron ng lockdown. So from 40 million, nag-grow sila ng 4 million. Okay, growing sila, no? Year by year, hindi sila nagde-decline. And parang nagja-jump nga, kumbaga nag-i-increase yung growth nila dito, no? Right now 75 million Udemy learners na po ito. So ito po yung mga pagkakalam ko, sila po yung mga nakapag-enroll or nakapag-purchase na or nakasubscribe na inside the platform. Hindi sila yung parang users lang. Learners, ibig sabihin nakapag-enroll na, nag-aaral na. And isa po ako doon. Worldwide kasi ito. Ayan, imagine, 75 million learners inside the platform. No? May mga other competitor pa to like si Skillshare and so on. Pero Udemy kasi mas nauna siya kay Skillshare. And sa courses naman na nasa loob ng Udemy, makikita mo dito 130 2019 and na-double siya ng 2024 250, baka ngayon 2026 baka 300,000 na yan yung courses dito sa Udemy. So ano lang, mabilisan lang na big kumbaga yung big idea, no? And big opportunity to para sa iyo kung sisimulan mo digital product, and sa mga nakapag-start na ng digital product, congrats kasi nasimulan mo. Nasimulan mo ng maaga pero hindi ka nahuhuli, no? So dito makikita mo dito meron kasi ditong Udemy Consumer saka Udemy Business. I think itong business na to, tingnan natin kung saan galing yung revenue na yon. So dito kasi B2C, ibig sabihin sa customers, and B2B naman segment. So growing ang B2B segment. Sa B2C, parang nakastay lang siya pero growing ang B2C. So to enroll sa Udemy, no, meron kang dalawang options. You can enroll, no? Based dito sa tiningnan ko. Pwede ka mag-enroll through mag-add to cart ka pag may account ka na. So like this one, ito yung i-enrollan natin. So kasi gusto kong mag-aral, no, ng bagong learning. Yes, meron naman sa YouTube pero iba pa rin kasi kung validated na ng mga students, no. So dito 1,400 yung ratings, 4.6 yung niya comment, tapos 459 lang. Naka 30% one course lang. Okay, isang course. Meron din naman silang subscription, ma-access mo yung 28,000 na courses. I believe ito, access to 28,000 top-rated courses, pero hindi lahat kasi 300,000 courses, no. Hindi lahat ma-access mo. Yeah, specific lang. 1,000 pesos per month. So first month, tapos sa mga succeeding 1,000 pesos. Parang 12,000 a year yung investment mo sa learning para makapag-aral ng mga courses, no? So, but English to, no? Walang nagtatagalog dito. I believe standard nila yon, English yung dito, yung mga training. And in general, no, yung mga topic nila. Pero still, no, may value pa rin ako nakukuha diyan, no? Marami pa rin talaga. And ang daming mga students. So dito 12,273 na learners dito. And pakita ko lang sa iyo ilang example, no. Punta tayo sa Udemy, siguro punta tayo dito sa back to courses na lang tayo, Udemy. Ayan, udemy.com, yan yung mga courses ko, makikita mo dyan, no? My learning. And punta tayo sa isang category, let's say marketing courses. And makikita mo dito sa isang course pa lang, no, kung ilang students yung mga nag-aaral dyan. So dito sa marketing, the complete digital marketing guide, 27 courses in one. Sige, tingnan natin to. Ayan, hindi ako naka-enroll dito. Ayan, subscription, pwede rin namang one time, individual. Okay.
So, learners is 293,000 sa isang course lang. Ibig sabihin, yung mga nag-avail, okay? Yung mga nag-avail and yung mga kasama dito sa top-rated courses, sila yung, ano yun. So, ang dami nun, no? Ang dami. Yan. So, ito yung mga matututunan mo dyan and so on. So, kumbaga, very valuable pa rin talaga ng makukuha. Imagine for only 559 or 1,000 pesos per month, yung knowledge na makukuha mo na pwede mo magamit sa negosyo mo, di ba? Malaking bagay na yun, no? Kumbaga, hindi ka lugi. Hindi ka lugi kung sisimulan mo. So, kaya ako shinare sa'yo yung Udemy kasi I started na mag-aral din dito sa Udemy bukod sa Skillshare, sa YouTube din also. Kumbaga, kung papasukin mo yung info product or digital product, start ka muna sa ano bang number one, ano ba yung gusto mo? Ayan, number one, yung gusto mong ginagawa mo, saan ka passionate. Okay? Passionate ka ba to help? Passionate ka ba to help people sa specific needs nila? Also, ano yung passion na gusto mo na tinuturo mo? Na nag-enjoy ka, talagang doon mo na ibibigay yung ano. Example ako, I enjoy helping people or teaching people pagdating sa marketing. So, kasama na dyan yung creating funnel, doing Facebook marketing, ayan, sales process, yun yung mga hilig natin na tinuturo. No? Kaya, yun yung mga courses na ginagawa ko personally dun sa aking community. So, pag-usapan natin, paano ba magsisimula, no? Paano ka ba mag-start sa digital marketing, no? Number one is you need to identify ano yung niche na papasukin mo, no? Ano ba yung specific topic na gusto mong or sabihin natin category pagdating sa marketing. Marketing kasi is malawak, no? Napakalawak ng marketing. Pwedeng kilala ka sa marketing pagdating sa offline, no? Online marketing, digital marketing, email marketing, AI marketing, Facebook ad marketing, and marami pa. So, pwede namang simula ka sa isa, messenger marketing, doon ako nagsimula. Then, dahan-dahan mong pasukin yung mga ibang category or niche. Example, from messenger marketing, pinasok ko yung Facebook ads marketing, ayan. And I started to teach pagdating sa sales process and automation marketing. And right now I learn na yung AI marketing na i-incorporate ko dun sa aking tinuturo. So parang gano'n, no? Huwag kang magsimula as a whole kagad at lahat ng pwede mong ituro mo na. So pili ka ng isa. Okay? Kung magsisimula ka pa lang, pero kung nakapagsimula ka na before, pwede namang i-mix and match mo na yan. Alright, so start ka doon sa topic and syempre, don't offer kaagad na sobrang high ticket yung offer na yun. Syempre, you need to validate your offer, your idea, create testimonials, no, feedback. And I suggest offer mo siya as in low ticket. Ibig sabihin, low ticket kagaya ng Udemy. Meron silang mga pricing like 1,000 lang yung isang course, 559. You can start dun sa range na yun like 500 to 1,000 pesos. Ayun yung range, no? So ako, until now, meron akong low ticket product. As you can see here, dito sa website ko, ito po yung isang low ticket product ko. So dito, ano naman to, digital marketing courses then collection dito sa J. Gregorio community na kung saan yung inoffer ko to, ito yung students na na-generate niya. I generate, yung iba kasi dito may mga free access akong binigay tapos bundle din sa other program ko. But approximately yung mga paid students dito and they enroll dun sa 999 is nasa 5,000, no? More or less 5,000 students, no? Ayan. So sila, kaya makikita mo dito kasi bundle siya. So ibig sabihin kapag nag-enroll ka sa isang course kasama na yung ano. Pero combination siya sa digital marketing. Parang Udemy na digital marketing guide, complete guide. Ito nga 27 course eh. Akin ilan ba to? Parang less than 20 course lang naman. So kumbaga ano na to, collection na ng mga natutunan natin, yung mga dating events natin, pinackage na natin. So, by doing that, napapataas mo ngayon yung value. Pero sabi ko you can start sa isang topic, sa isang course na tingin mong alam mong yung isang specific course na yun is maraming matutulungan, maraming masosolve, 'di ba? Go ka doon.
No? Hindi mo kailangan magsimula sa napakaraming course agad. Kumbaga ito, bonus na lang yung mga course dito. Hindi ko nga to in-ads eh. Ang in-ads ko dyan yung Facebook ads talaga. Yun yung pinang-front ko. Tapos bonus na lang as bundle yung mga other course. Hindi ko na binida yun. Pero ads talaga yung pinaka main digital course product na in-offer ko sa market. I run ads of course, and I create content, then promote my course and community inside my social. So dito sa pakita ko sa iyo Facebook ads. Search lang natin, Facebook ads tutorial for beginners, step by step, or Facebook ads tutorial. Tingnan natin. Yan. So dito makikita mo may mga number 2 ko, number 4, number 5, and so on. Ay, marami pa. Ayan, di ko lang alam kung anong number. Pero minsan, iba-iba yan eh. So, nakikita mo dito, 8 months ago, 92,000 views. And then, dito ko lang nililink yung aking offer. Okay? Yung course. And, masasabi ko na mga 30 to 40% ng sales na generated is galing mismo sa organic. Ayan. Yun yung advantage kapag you teach people, help people, kumbaga sinishare mo in public yung mga nalalaman mo, and then if they are interested dun sa tinuturo mo na mas concise with other perks or community access or bonuses, pwede mo silang i-redirect or i-recommend papunta dun sa isang community. Okay? So, pag i-click mo to, may user ng Facebook, di ba? Ayan. So, 1 hour tutorial to, Facebook ads, makikita mo dito. So, dito ko naglalagay ng link. So, right now, makikita mo, yung pag kinilig mo yung link na to, mapupunta ka sa isang membership. Ayan. So, i-log out ko lang. So, dito mapupunta ka sa isang membership. Ayan. So, ito po kasi, hindi mag-log out. Ayan. Ito po kasi yung ino-offer ko right now na community as a front-end product, teaching people paano magsisimula at paano malilevel yung skills pagdating sa digital marketing o Facebook ads. Ito po yun. So, Media Buyer Pro. Ayan, community. Tapos, binundle ko tong course na to. Pag nag-enroll sila dito sa Media Buyer Pro, ma-access na nila lahat ng courses ko. So, parang ganun nag-e-evolve, no? So, syempre, nag-update ka rin ng offer mo. Bukod sa course lang, no, binigyan ko na rin sila ng mga access sa mga AI tools na available doing Facebook ads. So kumbaga yun, no, kumbaga nag-evolve, hindi lang digital product, membership, access, yung mga free tools, ayan. So matututunan mo naman yun along the way, and makakapag-come up ka, makakapag-create ka ng mga bagong idea to serve more yung community mo. So ganun siya, ganun ko siya ginagawa. And nandun pa rin tayo sa digital product. Digital product pa rin ang pinag-usapan natin. Yan. Wala pa tayong physical product dito. No? I test. No? I test selling the physical product. Yes, okay naman siya. Very scalable. But challenge is the operational cost. No? Siyempre, malaking puhunan yan. Hindi lang basta-basta. Lalo na kapag brand yung sarili mong brand. No? Mamumuhunan ka talaga. So, yeah. Ito yung process ko. And from 2016 to 2020, no, digital product lang yung ginagawa ko. Until lang naman, no, available yung digital product ko. Pwede kang mag-enroll dito sa Media Buyer Pro. Pupunta ka lang sa mediabuyerph.com para ma-access mo yung, makapag-enroll ka dito, and then makapunta ka yan. Click ko. Ito yung process. Yan. So makapag-enroll ka, no? And dati sobrang hirap gumawa ng membership, sobrang hirap gumawa ng tawag dito ng mga sales process like this checkout, no? I created this checkout mga siguro mga 30 minutes lang, back import, updating, pero sobrang bilis lang, no? Hindi na yung dating manual na kailangan mo gumawa talaga ng website na talagang manual, no? With the use of AI, madali na siya. Okay? Madali na makapag-build. So, login lang ako dito. Sample natin. So, pag nag-login ka, ito yung isang account. So, ma-access nila dito yung mga training. Punta tayo sa membership. Ayan. So, nandito yung mga courses. Yan. Tapos, nandito rin yung mga recording session ko. Ayan. So, nandito, of course, yung mga module. Ayan, module and lesson. Ayan. Balik tayo. Punta tayo dito. What is Media Buyer? Ayan. Ito kasi ang niche nito is sa mga gustong matuto talaga gustong matuto ng mag-run ng ads, no?
ma-level up yung skills nila, eh, mas matuto pa paano sila gagaling pagdating sa advertising. So nandiyan din yung mga other bonuses na tinuturo ko, na binibigay ko dun sa community. So yun. And nilaunch ko to, no, to give you an idea. Nilaunch ko po ito last month lang. And I test siguro 1 week, nag-run din ako ng ads, no? Mga first week of, tama kung di ako nagkakamali, first week of August. So, tiningnan ko, okay, mukhang okay din naman sa ads. Pero I started promoting this course, itong Media Buyer Pro, kasi less than 2 months pa lang siya eh. Mga ganun. Less than 2 months pa lang talaga. And right now, yung numbers hindi ko mapapakita dito kasi naka-user account to. Pero dun sa admin account, no, ang nandun na is nasa 100, I believe 120 plus students na nag-enroll, no? Ganong ka game changer talaga kapag nag-start ka dun sa number one, sa gusto mo na ginagawa mo, passionate ka, and then dun sa skill set na continuously na dinedevelop mo sa sarili mo, and then passionate ka to share yung knowledge na yun, yung skill set na yun sa ibang tao din. So baga, yun yung pro tip ko, no? Hindi mo kailangang pumunta ka agad dun sa scaling, magmadali paano ma-scale yung digital product mo. Yan ba? Ma-auto-focus ka. So start ka muna, ano ba yung big problem na pwedeng ma-solve ng digital product na gagawin mo kung sisimulan mo man siya. Yung one big problem na masosolve. Kapag na-identify mo yun, okay, may potential doon, may market doon, may demand, no? Kasi may problem, di ba? Kapag may problem, may opportunity. Create a solution dun sa problem, then yun na yung opportunity. Opportunity to create a product, and then yung product na yun ma-monetize mo. Okay? So, isang ginagawa ko ngayon right now, no? Since pinag-uusapan na natin is digital marketing, ayoko rin kasi mag-gatekeep sa'yo ano ba yung mga next big thing na ginagawa ko. One of the project na dinedevelop ko ngayon and ginagawa ko is yung AI training sa mga business owners. Ayan. And also, on the process of developing yung aking, pakita ko sa iyo dito. Punta lang ako sa website, negosyotoolkit.com. So, itong negosyotoolkit.com, makalagin ba? Ito, nandito na pala ako sa screen. So, sa mga may idea na, no? Negosyo Toolkit, na-launch ko to 2022. 2021, 2022, hindi ko na rin maalala. 4 years, 5 years ago na rin. 4 years, mga ganun. So, digital product, but in a form of a software. So, kung narinig mo na yung tinatawag na SaaS, okay? SaaS, okay? Software as a Services. So, yung software na to, yung ginagamit ng mga client ko, no? Mga naging client ko sa Facebook advertising, mga naging students ko rin sa coaching, mentorship, pinackage ko yung software na to. And umabot ng 500 users, no? That time yung gumagamit nito. So, ganun po nagsimula yung Negosyo Toolkit. Then right now, on the process of building ako sa next version ng Negosyo Toolkit with the help and powered by AI na siya. So, I believe mas maraming pwedeng matulungan itong Negosyo Toolkit na to on creating their sales process. Example, you're planning to create a membership, website, sales process, system para sa business mo. Yun yung isosolve ng Negosyo Toolkit. And dati pa rin naman, yun ang sinosolve na. Yung ownership pagdating sa system creation para makapag-launch ka ng funnel mo, ng website mo para sa business mo, makapag-sell ka, and ang daming tulungan ng software na to na iba't ibang niche. Ayan. So, right now, I incorporate AI. And of course, pagpasok nila dito sa loob, may training, no? May makukuha silang step-by-step guide and training with the community, health directly sa akin. Yun yung goal ko. And if you're interested, no, if you want to be part of this journey dito sa Negosyo Toolkit na dinedevelop natin, no, punta ka lang dito sa VIP list, join ka lang, enter your details, and then mapupunta ka sa isang page na kung saan basically maglalagay ka lang doon ng lagyan natin, no? Yan, let's say ito, submit ako. Mapupunta ka sa isang thank you page, panoorin mo yung video, then answer the survey. Yun lang naman.
Yan lang naman. Okay? Pero soon, mawawala yung survey na yan, no? Kung late mong mapapanood yung video na to. Pero, sagutin mo yung survey na yon and it helps me, no? Para ma-identify paano tayo makapag-serve ng better, paano natin masosolve yung problem ng mga community natin and mas makatulong pa tayo sa mga business owners. Yeah, so back to tayo, no? Back to the digital product, no? Recap lang. So sa info product, no, or sa digital product, whether course ba 'yan, community access ba 'yan, software access ba 'yan, very low cost to start. Ibig sabihin hindi mo kailangan mamuhunan ng malaki kung magsisimula ka. Yun po yung advantage kapag digital product yung isa sa mga sinimulan mong business. Kung magsisimula ka ng business, create your own business in a form of digital product. Ayan. Kung sisimulan mo talaga, no? Number 2 is yung high profit potential or yung margin. Kasi pwede ka talaga mag-margin lalo kung hindi ka nag-ads. Pwede kang mag-margin ng 90 to 100%. Okay? Sabihin natin 90% kung yung 10% allocate mo dun sa software mo for maintenance and so on na totally organic marketing. Yun yung pinakamataas siguro, 90% margin. And sa physical product, mahirap ma-achieve yun, ganung profit margin. Di ba? And ang maganda dito, you can sell, no? You can sell and deliver and fulfill your product ng 24/7 at hindi siya nagrereklamo, hindi siya napapagod at kahit maulan, 'di ba? Kayang tumakbo ng business mo kasi nga pwede mong i-automate yung buong sales process, no? Pag bumili sila sa checkout, automatic magkakaroon na ng confirmation sa payment. Possible din 'yon. Magkakaroon na rin ng access sa community, sa courses, kung saan man login and so on, ganun. Ganun mo siya i-automate. And highly scalable, of course. You can sell to 1 people, 10 people, 100, 1,000, 10,000 and like Udemy right now, 'di ba? 75 million learners, no? Imagine mo na lang yung AOB ng isa doon, no? Kasi may subscription na sila, dati wala na. Imagine mo magkano yung AOB nila doon. Pero nakalagay naman doon sa website nila na revenue na ata nila is around 600 to 700 million US dollar yung revenue ng Udemy yearly. And yun yung easy to update and improve din just in case na may mga changes kasi digital product yan. Kasi hindi mo na kailangan yung ipa-manufacture ulit, no? Magpa-approve ulit kung sa FDA kung product man yan. So, ibig sabihin, since digital product siya, madali kang come up ng mga bagong idea or kung may mga changes ka man, easy for you to adjust and scale. Yeah. So, yeah. Kumbaga, yung video na to, share ko sa'yo without, kumbaga, merong gusto kong i-share, no? Na hindi ko kailangan ng kumbaga, kailangan pa ng gatekeep, no? Kumbaga, itong video na to i-share ko directly based on my experience without, yes, may mga notes ako dito, no? Why digital product, pero yung the way kung paano ko siya in-explain sa'yo is unscripted yon no? Kumbaga, based on the real experience ko mismo as a marketer, online marketer, helping people pagdating sa iba't ibang challenges pagdating sa digital marketing. Okay? So, I hope nakakuha ka ng value dito sa short video na to and maging starting point to kung magsisimula ka ng digital product mo. If you need help, no? Let me know. If you need help, pwede mo akong message sa Facebook. Sabihin mo lang, digital product. So, alam ko na kung saan mo napanood yung video na to. Kung hindi mo naman ako pag-reply sa Facebook, i-comment mo dito sa video na to ng digital product. Yun na lang. Comment ka sa baba ng video na to. Kung sa YouTube to or kung saan ko man to i-upload, comment mo yung keyword na digital product. And ako mismo yung mag-reach out sa'yo, message kita. And hopefully, meron akong training or a community na pwedeng i-recommend sa'yo. But if you're looking for a, system na pwedeng makatulong sa'yo, paano mo isisimulan din yung digital product mo, I highly recommend to start on Negosyo Toolkit, no? Pwede kang magsimula doon. Punta ka lang sa Negosyo Toolkit and sagutin mo yung survey na ipapadala sa'yo. Ayan dito. So, join ka lang, then sagutan mo yung survey, no?
So, very very soon, once we launch itong Negosyo Toolkit, sobrang daming matutulungan nito na mga marketer na gustong mag-launch ng AI-powered system nila para sa business nila. Okay? So, uli, yun lang. Maraming maraming salamat. Ikakat ko na yung video na to. Thank you so much. God bless you and ingat. Ingat palagi. Bye-bye.